lives. Thank you for your faithfulness. Thank you for all your goodness. Lord, i-bless ang ining pagtililipon. Patawad din kami ang pagkulang, inadayo ko ng pasalamatan ka. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, get your songbooks and this time, magkakanta ta pagdayo sa aton Diyos. Okay, page 176. He is able to deliver thee. 176, kantang kinatunog. Amen. Persons are ready, sing. This the grandest thing that the ages from. This the grandest thing for a mortal tongue. This the grandest thing that the word her song our God is able to deliver thee. Is able to deliver thee. Is able to deliver thee. No one said, oh, praise God to him, for rest our God is able to deliver thee. There's the grandest thing in the earth or man. There's the grandest thing for a mortal sin. There's the grandest thing to the world, and in our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Nobody said, oh, rest to the heat, for rest our God is able to deliver thee. It's the grandest thing, let the tidings run to the guilty heart, to the sinful soul. Look to God and wait, they will make thee whole. Our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Nobody said, oh, rest for the heat, for rest our God is able to deliver thee. Amen. Page 35, Christ arose. Page 35. Sing! Oh, in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and who lives forever when he said to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Vain lady, what is birth? Jesus my Savior. Vain lady, shall the dead, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Death cannot keep his prey, Jesus my Savior. He tore the bars away, Jesus my Lord. Up from the grave he arose. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Amen. Thank you. Alright, so once again, mayong aga sa tanan.
Are you saved? Are you happy this morning? All right, praise the Lord. We are in the house of God. Amen? As a Christian, this is the right place for us. Amen? Unless providentially hindered. Okay? I need your attention now. Dirina. All right? Salamat sa mga guest nga naging kaupod naton sa sininga aga. Mga membro do ay nalipay nga may mga bisita tahaw. Okay? Kalipay naton nga may mga dinapita nga mga bisita. Always. Alright? Pangabay naton sa pagtindog, una naton nga guest, si Miss Marjolene, this is Ciara or Liara. Marjolene, alright, Liara. Okay. So, salamat, no? Bisita sang Group 4. Alright, thank you for being with us, Mrs. Marjolene. And then another one, si Mr. Gary Esmeralda. Alright, so welcome. Brother Gary, bisita gyapon sang Group 4. So salamat, naging kaupod namon ikaw. Another one, si Mrs. Consolacion Herida. Nanay Consolacion, okay? So, hindi na kapadugay tindog si nanay kay 88. 88. Pambihira ang mga bata pa, wala gana magkanto simbahan. Ari, 88. Hello? Dako ni nga encouragement sa mga may edad-edad na to, no? Bawari, gulang pagid gali ni. Okay? Salamat gid, Nanay Consolacion. Bisita sang Group 2. And then another one, si Mr. Primitivo Herida. Alright. Si Mr. Nia. Okay. Salamat sa inyo, no? Bisita sang Group 2. Alright. Okay. And then another one, si Mr. Gregorio Bacasmo Junior. Okay. So salamat. Tingkaw pod naton kay bisita sang Group 1. Okay, do we still have first-time guests? Naging kaupod sa sininga aga. Why na? Alright, so salamat sa Diyos, no, for our guests for this morning. Salamat ng kaupod namo kamo. And we praise the Lord also nga nakaupod na to, no? Ari nang ambal ko sa inyo nga may surprise ta nga mga kauturan nga mapuli. Salamat, ikaw po natin si Brother Resty, kag Sister Clarny. Okay. Tindog ka mga duwa kay damo mga bagong awaya kakilala sa inyo. Muna yung pangamuyuan na to, no? Mga kauturan naton sa guwa sang pungsod. Okay. Halin sila sa Canada. Okay, and then first kasi ni mo, ma'am, Ahinablos from Cavite. So utod man naton sa Ginoo. Ma'am, thank you for being with us once again. No? Mrs. Ano gani? Si Kaluya. Ma'am, will you please stand up para makita ka sa mga kauturan? Muna yung kantuan dito day Ma'am Ever, no, kung pa Manila sila. So salamat nga may mga relatives nga tumuluo. Iba balaan niya pag tumuluo no? Okay. We have the same spirit and we thank the Lord for that. Okay? And also salamat ng kaupod man naton liwat, no, si Brother Nimisio kag si Sister Jenny. Okay? Upod sa ano gani tiya nimo mate, no? So, classmate na ako ni si Sister Jenny, no? Salamat sa Ginoo nga nakadangat naman sa kaluwasan kag mo na siyempre mo nang prayer nato, no, sa aton mga classmates. Amo na gani kon mag-reunion kami, kung hindi malang ko magwali, hindi ko mag-attend. No? Pero kung pawalihon nila ko, that's why salamat, no, nga
Sa high school iya, no? Kapila na ko na mag-reunion na pawali nila ko. Pero sa amon sa elementary, kasi elementary kami ni nag-classmate ay, daw wala pa taka-reunion. No? Well, anyways, no, thank you for being with us once again. Sa sining aaga, upod sa kay, Mrs. ano gani, Ma'am Liwat? Paha, okay, Paha. So thank you, no, for being with us. It's not her first time, no? But salamat na yung kaupod naton sila Liwat sa sining nga aga. So, may ara pa ta, basi may na-miss kita nga dapat i-recognize naton. Why naman? Okay. So, ang isa lang ang akon kanya encouragement sa tagsa, let us be faithful to the Lord, no? Unahon tagid ang attendance ta sa Ginoo. Kay pag wala ta, ang attendance naton may problema, everything affected na siya. Okay? That's why let us be faithful sa aton attendance. Kay way kakabalog bulig na, no? Promote sa imo simbahan, promote sa imo Ginoo, kag attraction na sa mga tawo nga nakakita sa imo. No? And of course, gabulig ka nga mag-grow ang imo simbahan. Okay? Not only spiritually, of course, ang una-una spiritually, but ang prayer naton, kagabalo man ta, pag-grow ta spiritually, gag-grow kita numerically. No? Pag-grow kita numerically, mag-grow kita financially. Oh, basta financial gani, jotay ang imen na. Okay. Okay. Kay gadako ang simbahan, gadako ang galastuhan. Na? Gadako ang aton maintenance. Ang una, ang aton nga elektrisidad, ara man lang sa 5,000. Tisubong way na taganubo sa 17,000. Ga 27,000. Dira, no? Kung mag-summer, gid nga daw gabing init. Dira kita. So, anyways, basta gag-grow, no? Amo gid na. Gadako ang galastuhan. Hello? Gamay malang ang budget kung ang balay mo payag-payag lang. Pero kung ang balay mo 12 na kabilog ang kwarto, sa pinta pa lang ayawan ka na. Di ba? Correct? So kung gag-grow, amo na hindi tagid maibitar. Kung gusto ta mag-grow, we need to be willing nga magasto. Okay? So thank you. And this time, magatindog ta palihog, kag magakanta ta sang aton welcome song. And let us welcome our guests and everyone sa sining aga. Everybody now sing, welcome to HWBBC. Is the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word and Christ the living Word. HWBBC, welcome you today. Kung pila imong ngipon, amo na imo kumustahon. Kung wala ka ng ngipon, kumustahatanan. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Hallelujah. Amen. There's a welcome here, there's a Christian welcome here. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo. Amen, amen. Welcome. Amen, amen. Tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Thank you. You may take your seats now. And welcome once again, everyone. Amen. Now this time, kadto ta sa aton mga birthday celebrators. Alright, Bao Subong, may arita duha nga may birthday. Birthday subong ni Sister Juliet.
Kag ni Brother Efren. Alright, si Brother Efren. Junior gali. Si Borgo gali ne. Okay. Because huwag ko makita, Junior. Okay. Then another one, si Romeo. Why si Romeo? Tani, senior gali. Ay naano nga way ko ginalantaw ang senior kag ang junior man. Si Bad Efren gali ang junior. Ang Romeo iya senior. Okay? Then another one, birthday gali ni Pastor Ramonit no sa 5. Of course, dason to nga si Mana ang ilang Pastor's Appreciation Sunday. Okay? So, si Brother John Ray kuno tong iyang speaker. Sinamayo na iyang speaker kay wala gabaton love gift. Siya pang love gift. But anyways, sa Friday, that is 6, no? 6, okay. Sa 6. Alright. Some more. Sino pa may birthday? Sino pa may birthday? Dai, hindi ko magkuhuya kay Imo ni. Sano? Sa 3, okay. So, diri. Hindi ka magkahuya kay kumustahon ka namon, ikaw na bahala sa pamahaw. Sino ba? May-ari pa gali. Si McLean. Si McLean. Grabe gali ngalan ni, no? Mga big time, McLean. And then, si Iris Joy sa Children's. Ato siguro sa aton nga Juniors Department, no, sa Children's Church. Okay. Kantahan man nato sila. Sino pa? Basi may harapan ta may birthday for this week. Bradley Misho? Si Mrs. Paha. Ma'am, sano? Sa 7, sa Saturday. Alright. Dahil idog-idog. Pwede ka idog-idog na, idog-idog. Okay. Thank you. Sige, gamay pa. Alright, sa 7. Basi meron pa guest na ton or mga baguhan. Why na, si? Brad? Sano? Dali. Amen. Ni maghuya-huya kay isa lang kamo mag-birthday na at least ma-recognize naton. Kaya may mga tao nga, bisan birthday nila, kakalipat na sila kung saan mo. Kaya wala man duludumdo mo. Pero dire ginatry na dumdumon kay para magpasalamat sa Diyos. Okay? Saan Brad? Saan birthday mo? 5. Okay, sa 5. Sino pa ba? Si Mera pa na? Why na? Okay. So this time, magkanta ta sang happy birthday para sa aton mga celebrants. Everybody now sing, happy birthday to you. Ma'am, happy birthday. Happy birthday, McLean. Toto. Amen. Mr. Juliet, happy birthday. Bad. Amen. Mayara. Sige lang. Happy birthday. Happy birthday to you. Danay. Stop, Tanay. May wedding anniversary pagali. Duha gali. Birthday gali ni kag wedding anniversary kay Sister Juliet ni kag si Brad Richel. Brad Richel. Ingod na kay Mrs. mo. And then si Brother Joseph kag si Charlotte. Si Joseph din? No man. Sige. Si Brad Eric pagigali kag Sister Madel. Buta mo gali sa mong wedding anniversary ta. Okay, so salamat sa Diyos. Congratulations sa another year nga na-survive nyo.
Ah, way tagi na magnify nga daw budlay gid yun may pangabuhi ka no. Joke lang na. Okay, but we praise the Lord for the grace of God sa inyo marriage. Okay? Sino pa ba? Si Miara pala may wedding anniversary? Why na? Sige. Congratulations sa may wedding anniversary and happy birthday sa aton mga celebrant. Let us pray. Loving Lord, Heavenly Father, we thank you so much sa siningatinion that as a church we could rejoice with our celebrators. Thank you, Lord, for another year that you have given upon them. Thank you for your grace, for your faithfulness. Thank you, God, for showing your love upon them and your power as you preserve them, O God, day by day. I am praying that you will continue to bless them and help them to grow mature sa ila ginuamay nga spiritual lives. Buligan mo ang ilang mga pagkabuhi sa mga may wedding anniversaries, more joyful and fruitful years together nga mag-alagad sa imo ginuamay kag buligan mo sila sa ilang mga families. I'm praying sa mga young people namon, yung mga celebrators nga o Dios ipakamayuhon mo sila, buligan mo sila ang ilang Ginoo nga kabuhi maipagamit nila sa imo. And I am praying sa special na kalipay, hatag mo sa ila ginuamay, kag i-grant palihog ang handom sa ila mga tagipusoan. As long as it is for your honor and glory, we are praying, O God, that you will bless them in a special way that they deserve, O Lord. Thank you so much. Sinadayo ko lang salamatan ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So thank you and happy birthday and congratulations sa aton mga may wedding anniversaries. Okay? Now, let me remind you no sa aton yung mga schedule kada Wednesday midweek evangelistic naton, amen. Susuportahan ta. May mga bisita every Wednesday kag ang aton mga preacher they have their schedule sa pagwali. Amen. This is to encourage us to fulfill our main business. Mati. Okay? Nga may mga kalaga magkalaluwas. And how I wish nga ang aton midweek service katulad sini kadamo, no? Hello. Ang aton afternoon service the same. So karon 2:30 ang aton afternoon service. Anaron ta nga bugoson naton ang adlaw sa pagdayaw sa aton Ginoo. Di ta magtinamad. Amen. Kay ang Dios naton hindi tamad sa pag-sustain sa aton. Ihatag dang best naton sa Ginoo. Samtang may kusog pa ta, hatag naton na sa Dios. Kay maabution magluya ta eh. Are you with me? Maabution kung pakamayuhon ka mo, magparehas pa mo kay Nanay Konsolasyon nga 88. Pero limited na ang hulag, limited nang mahimo naton. So that's why siling sang Ginoo samtang bata pa dumdumay mo manunuga. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Amen? So, invest your strength sa Ginoo samtang bata pa. Okay? Now, ang aton nga Saturday prayer meeting, of course, 6 o'clock every Saturday. Intended na yan, no? Para sa pagpangamuyo gid naton, para sa mga buluhaton. Okay? Now, muna, and let us pray para sa padayon nga paghimuno sa Ginoo para sa aton nga lote sa Extension Church naton. Amen? And kapo no, end of the month. So siling nila ang end of the year, end of the world wala gid problema, pero sometimes ang end of the month ara tada may problema. Sige ang mga commitments naton. Actually hindi na problema kay ginasalig naton sa Ginoo. We just need to be faithful to the Lord. Amen? And as I've said kaina, accept the challenge and allow the Lord no, to work in our commitments. Okay? Now, Sabado, whole day na ang aton nga church-wide soul winning and visitation. Amen? Pero of course, adlaw-adlaw may mga schedule na di ang mga workers naton, kagang iba niya mga membro nga available nga nagaupod. So, kada grupo may group chat man. So you can just connect no sa
group chat sa grupo regarding sa inyong mga schedule sa Bible studies and everything. Okay? Amen? So, muna ang aton nga mga announcements and the rest sa Just Keep in Touch sa aton nga live stream and padayon naton ipag-pray no nga ma-improve pagid. So salamat sa Dios sa dako nga improvements ang aton nga live stream, no? And muna ang kinahanglanon naton mga tawo nga handa magpagamit sa Dios. Damo pa ministry nga mahimo bastang potential mo ipagamit mo sa Ginoo. No, and salamat sa mga nasa admin naton nga sila man na daya bahala kay ako hindi man ko ni hindi man ko ni kabisado sini, no? Sila nang bahala, no? Kung ano ang maayo pa dira. Okay? And para maka-connect kita sa mga utod naton sa guwa sang pungsod. Primarily ato ni handom para malani sa mga utod naton niya nga sa iban nga pungsod, no? Pero hindi man naton manigar nga may iban nga ano tawag sina? Makalantaw man sila, maka-connect. So salamat nga may mga resulta man kahapon may nagpamangkot man gani, pastor. May ara simbahan sa dinto gani lugar pamangkot yan, no? Sa Banate, silinggo may ara, no? Ang isa sa Maayon, ang isa pagid namangkot kung may Baptist Church sa Maayon. So at least mag-guide naton sila. Amen? It's a blessing nga naka-connect sila, pamati sila, na-bless sila, kagapangita sila simbahan sa ilang lugar, no? Ang isa to daw mga OFWs to. So, napangita sila sa Baptist Church sa ilang lugar. So, it's good. Amen? Nga maging channel of blessing kita, magabayan naton sila. Okay? Ang aton primarily para sa mga members, di man tayo gusto nga para nga magsikat, hindi na iyamong aton tuyo, no? Kay kabudlay kung sikat ka. Budlay kung sikat ka. Delikado man. Kasi bala magdakuulo ta, no? Ang aton niya nga makakonekta sa mga membro, kagtik, ma-bless kung may ara man niya mag-connect sa aton nga iban. So, it's a blessing. Gamiton to sa Dios maging pagpakamayo sa ila. Amen? So, let's pray sa mga ministries pa nga pwede mahimo sa aton simbahan. Reaching more souls. Amen? With the gospel of the Lord Jesus Christ. And, of course, ang project naton dire, iban sa inyo, lantaw-lantaw mga muda, no? Pwede man kamo kasaka, way madabayad magsaka. Pero halong lang kamo, basi mahulog kamo. Kaya kung mahulog kamo, hindi na kamo kabulig. Hello? Lantaw-lantawan yung manang project naton kay that's an evidence of God's grace. Of course, no? Hindi basta-basta ang aton mga atubang, but we could not really limit the grace of God. Basta willing lang na magpagamit sa Ginoo. And salamat sa inyo nga mga nagapagamit sa Dios. No? Munang gabulig sa aton maging excited na sa buluaton sa Ginoo. Why? Participant no? We are not only on the sidelines but we are participating. So, dira naton ma-enjoy na. Pag way ka participate, magluya kagid. Kag sa ulihi, madula ikaw. Way ka part mo. Kung may part ikaw, ma-enjoy ikaw. Amen? Ngayon sila yung mga utod nato niya sa gawa sang pungsod, excited sila, magpuli diri, magkadto simbahan, pag faithful sila. Pero ining mga kauturan naton sa gawa sang pungsod, yaway sila gabulig, nahuya sila magkadto simbahan. Way man sila binuligan mo. No? That's, amo malana ka simple. Okay? So, salamat sa inyo kooperasyon, sa inyo katutom sa Dios. God will bless you in return. Okay? So this time, hindi na magdugay, kanta tayo sa kaambahanon and then let us listen to the choir. Sagin prepare nilang ambahanon. Okay? Alright, kanta kita. Song number 300. Again, 306. Loyalty to Christ. 306.
106, loyalty to Christ. Everybody now sing. From over hill and plain, there comes the signal strain. It's loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Its music rolls along. The hills take up the song of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory, on to victory. Christ, our great commander, on. Well, move at his command, well, son possess the land. Through loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. Oh, hail ye brave the sun that moves the earth around. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Arise today and do, ring out the watchword true of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory, on to victory. Christ, our great commander, on. Well, move at his command, well, son possess the land. Through loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. Amen. At paligpo po natin sa mga. I've been
Sound check. Sound. The hour is approaching when the souls of man will hear a mighty shout resounding in the sky. In power and great glory, King Jesus will appear and take his children home to paradise. It will be a celebration for the ones who chose his name, a total separation for the ones who turned away. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? So the angels will assemble to usher in the Son of God. Will he come and find you faithful? Will he know your name and all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? The Bible speaks of two men who were standing in the fields, where one is taken and one is left behind. Three and in the kitchen, one goes and one remains. So get your house in order while there's time. In the cross there is salvation, through the cross there is a way to secure your reservation on that resurrection day. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? So the angels will assemble to usher in the Son of God. Will he come and find you faithful? Will he know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? There's an urgency to reach the world. We have no time to waste. But within the heart of mortal man, another question now is raised. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? So the angels
angels will assemble to usher in the Son of God. Will He come and find you faithful? Will He know your name alone? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? Will He come and find you faithful? Will He know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the Amen. Okay. So anytime the trumpet will sound, okay, be prepared. Amen. So hindi na kinanglanon nga i-adapt nato ng doktrina sang OD para nga magtutom ta. Kaya ang pag-adapt nila sang doktrina sang outer darkness nga hindi biblical, ang ila tinutuyo is para nga ang membro no, magtutom. Pero hindi naman natong kinanglanon mag-create sa another doctrine para lang ma-encourage sa mga membro nga magtutom. I believe what is written in the Bible is already enough to encourage us to be faithful to the Lord. Amen? So, ang gagwa subong, ang outer darkness daw, purgatorio sa mga Baptist. That's unbiblical. Amen? We do not believe in purgatory. There is no purgatory. Okay? That's invention sa tao. Now, Group 2, you will have a short meeting after the service. Thank you. Group 2. Group 4, may meeting man, short meeting. Okay? Magsiling a short meeting, 5 minutes and 1 hour. 5 minutes and 1 hour. So, Group 2, Group 4, you have a short meeting after the service. Then, may announcement din, may nadulaan 500 sa Children's Department. Basi may nakakita diri. Ang budlay sini kay dito nadula, diri pangitaon. Pero in case lang, basi may nakakita sa inyo 500, may bata. Grabe ba bata, may 500 nga balon? Okay? Manggaranon, guro sino na, kilalahon na to kay... Okay, but basi, no, may nakakita sa inyo 500, may bata kuno nadulaan to. 500. Ninyo paghatagan bata nyo sa dako ka kantidad, no? Children's Department, okay? So, kayo mga bata na yung adaan. Why may nakakita? Sige. So, basta gin-announce natin in case nga may nakakita. Okay? Pakibalik lang ninyo dito sa mga Sunday School teachers natin sa aton juniors church. Okay? Para mabalik sa Tag-iya. Okay? Baptist. Ang budlay di kay Baptist ni nga naan, no? Storya na, kisa daw, anyways, may nalada, hindi na natin mag-intra. Okay, so, that's it. Before na magado sa mensahe, this time, let us take our special offering para sa aton nga electric bill. Amen. Again, sa mga membro iya, ang inyong tithes and offering, hulog na lang ninyo diri sa aton iya nga duha ka boxes. Iniiya aton nga special offering para sa aton nga back up sa aton nga electric bill. Okay? Ang inyo tithes and offering, hindi nyo diya pag-ihulog. Ariya may duha kita di ka boxes para sa aton nga tithes and offering. Iniiya para lang ni specifically sa aton nga back up sa aton nga electric bill. Okay? Amen? Let us pray. Loving Lord, Heavenly Father, we thank you and we praise you for the opportunity once again to be a part sa pagbulig sa imo ministry. Bless mong imo mga anak.
kagabay Panginoong matun-an na mo enjoy ang pagiging part, ang pagiging supporter sa imo nga ministry. And to see how you will bless us more as we strive to be used by you more sa pagiging full-time supporter sa imo simbahan. Pasalamat balik naman sa imo in Jesus' name. Amen. God bless us as we give to the Lord once again. I'm giving because I love Him, giving gladly, giving day by day, giving gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him, giving gladly, giving day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him, giving gladly, giving day by day, giving gladly day by day. Hatag na malipayon, hatag na malipayon, hatag na may gugma, hatag na may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Gladly giving day by day, giving gladly day by day. Once more, I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him, giving gladly day by day. All right. Thank you for giving to the Lord. Amen. This time, ininadamag dugay, kanto na ta sa pagwali sa pulong sa Dios. Amen? Okay. The very highlight sa ato niya pagtililipon is the preaching of the Word of God. And this time, salamat may Biblia ta, salamat may kahilwayan ta sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Amen? Just think sa mga nasa communist countries, just think sa mga Muslim-dominated countries, no, restricted access nations, wala sila kahilwayan pareha sa aton. So we need to take advantage of this freedom that we have. Amen? And kahuluya nga mas spiritual pa ang mga nasa communist countries kaysa aton. No, nga sa ila limited, patago ang ila pagwali sa pulong sa Dios, pagatuon, samtang kita diri, may kahilwayan kita. So dapat, kung aton gintulokon, dapat mas spiritual kita kaysa ila. Kaya nga aman, way problema di sa aton iya, pagwali sa pulong sa Dios. Pagtililipon. So sila hindi katipon, parehas ang pagtipon naton. Alright? So may classmate ko nga nasa restricted access nation, yung missionary, hindi sila katipon, parehas ini. Patago sila, no, sarado dapat, may tarpaulin always ang may birthday, may cake, may pagkaon, para in case nga ang police, no, mag-check. Alright, kanta na yun sila, happy birthday. Taguon ng mga Bibles nila, taguon ng mga songbooks nila. Alright, kita diri, bisan may police, wala problema. And we praise the Lord for that. Okay?
Now, I am just saying this para lang nga ma-realize natin nga how blessed we are. Sa kahilwayan nga may-ari kita, but sometimes we abuse it. Okay? Now, kamo nga mga nag-aabuso, mayo sa inyo ipadala dito sa komunista nga pungsod para ma-experience nyo kag, makasiling tabala nga what a blessing we have. Now, how blessed we are in the Philippines for the freedom that we have. 2 Thessalonians chapter 1, 2 Thessalonians chapter 1, please. All right, verses 1 to 3. 2 Thessalonians, hapos lang na makita ang 2 Thessalonians. Sunod ina sa 1 Thessalonians. Okay. Di man na pwede nga may 2 Thessalonians sa mga wala 1 Thessalonians. Problema kung pati ang 1 Thessalonians hindi nyo makita. Are you there? Verses 1 to 3. Everybody, basa kita. Ready? Go with me now. Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ, grace unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth. I want you to take note sa word nga groweth, okay, exceedingly, and then the word aboundeth. Okay? Let us pray. Dear Lord, in Jesus' name, we thank you for this wonderful privilege we have. I-bless mo palihog ang pagwali. Make it clear palihog, Ginoo. Guide my mouth to say the right words. And please, tanduga ang tagsa-tagsa to be serious enough nga makaangkon sang heavenly understanding kag absorbent nga tagipusoon nga Lord, ang amon mabatian, maintindihan, kag hindi lang maintindihan, amon tipigan sa amon tagipusoon, kag hindi lang namon i-absorb, kundi i-observe. Amon igakabuhi, Ginoo Amay. I am praying that you will give us the grace that we need para, Ginoo, makaangkon kami sang tama nga pagsimba. Please guide us and help us. Buligi kami nga paagi sini, mas makilala ka pagid namon, mas magpag-on pagid namon pagtuo, mas mag-grow pagid kami, Ginoo, sa amon espiritual nga pagkabuhi. Ginadaya ko namon pasalamatan ka, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, balik sa pagpungko, madamo gid nga salamat. So again, I want to re-emphasize ang tema naton sini nga tuig is God can fix. Which nakasentro mga kauturan sa kamatuoran nga ang aton Dios, gamhanan nga Dios, nga ang aton Dios wala sang imposible sa iya, nga ang aton Dios anuman problema may ara kita, kaya niya i-repair, kaya niya kaayuhon, kaya niya kita buligan nga maplastar sa tama ang aton nga pagkabuhi. Na? Because kabalo ko, ang tao damo problema. Ang tao damo mga sa kabuhi naton nga kisa may mga guba-guba nga kinanglanon i-repair. And kabalo ko mga kauturan nga may mga ara sa kabuhi naton nga hindi naton kaya i-repair nga kita lang. May mga bagay sa kabuhi ta nga imposible nga kita lang mga kauturan ang magmatumato kag mag-ayos sina. We need the help of God. We need the power of God. We need to realize mga kauturan that we have an all-powerful God. An omnipotent God. Amen. Now, diri sa ginbasa naton sa aton text, makita naton mga kauturan nga gin-address ni Paul, upod niya si Silas kag si Timothy. Okay? Silvano si Silas na, no? Timotheus si Timothy na. So, mga partners niya sa ministry.
Ministry is not a one-man team. Amen? Ang ministry, gahatag pirmi ang Dios ang mga tao nga magtimbang sa alagad sang Dios para buligan ang buluhaton nga mag-grow. And I praise the Lord sa sininga simbahan, hindi ko ni solo. Salamat sa inyo nga nagatimbang. Salamat sa aton mga full-time workers. Salamat sa inyo mga members nga nagabulig sa buluhaton sa Dios. Kaya kung ako lang, hindi ko ni masarangan. Amen? Salamat nga may mga naghalad sa gabuhi nga magbulig sa driving. Sang una, masugat ko. No? Pagkatapos matudlo ko, ma-Sunday school ko, no? Tapos mawali ko, mabaptize o may baptizan, pagkatapos manulong naman. You see? Salamat subong mga kauturan, damo na ta mga drivers nga nag-surrender sang ila kabuhi, magpagamit sila, magbulig sa buluhaton sa Dios, at least na-relieve na ko sa pag-drive. Sugat dulong sa mga bisita. So it only shows mga kauturan nga ang church hindi ni isa lang katawo. Ang church is composed of the members. Compared sa body, nga may ara nagkalain-lain nga bahin. But everyone has a function. Amen. So I hope nga mag-grow kita, makita naton ang aton bahin, kag i-function naton faithfully, para maging fruitful kita sa buluhaton sang aton nga Ginoo. Amen? Dira ka mo mag-enjoy, dira ta mag-enjoy. So sila ni Pablo sa simbahan sa Thessalonica, he said that, in connection sa Dios, grace unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Every man of God wants the church to be blessed by God. And real blessing comes from the Lord. Amen? The grace of God is sufficient. It is abundant. Amen? Now that would help us to be able to function our purpose inside the local church. Real peace, kagina natunan naton, comes from God. Kag si Pablo, katulad ko, naging thankful siya sa simbahan sa Thessalonica. No? The same ang mga tinaga nga nagagwa sa baba ni Pablo. Yeah, we are bound to thank God always for you. Amen. No? Gapasalamat gid si Pablo sa simbahan sa Thessalonica. Okay? Brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth. Gapasalamat si Pablo nga aman, bangod ang ila pagtuo, grabe ang pagtubo, ang ila paghigugma, sa tagsa-tagsa, nagabugana. Naintindihan ninyo? Na? So nakita diri, in one word, ang growth. Ang maturity. Nag-grow sila, nag-mature sila sa ila espiritualidad. Now, when we speak about faith, when we speak about love, mga kauturan, that speaks of our spirituality. Nag-grow sila. Kanami kay exceedingly. No? Ang isa ka word, aboundeth. Abounding. Makita nato niya, gabugana sila sa gugma, gabugana sila sa pagtuo. These are important things that we need to realize nga mag-grow kita as a Christian. Nga magbugana ta sa pagtuo, magbugana kita mga kauturan sa aton paghigugma. Amen? Paghigugma sa Dios, sa buluhaton sa Ginoo, sa aton bilang mag-ulutod sa Ginoo. Now, we need to assess ourselves if we are growing. Hello. I-check ta ang aton kaugalingon. Butangan ta sang gauge. Sa salakyan, sinong may mga salakyan? Nakasakay sa salakyan? Familiar sa pila ka terms sa salakyan?
Alright. Sa salakyan, hindi bala may mga parts, no? Siyempre, may accelerator, may preno, may manibela. Alright? So, siyempre may guma. Pero isa na ka-importante nga part is, di ba may siya gauge, fuel gauge. May siya oil gauge. Indicator, mga kauturan, kung may fuel pa or kung may oil pa. Very important na, kaya nga man, basi ka dinalagan ka lang, mahubsan ka na pala krudo, gasolina, kag maalang-alangan ka. You see? Or ka dinalagan lang ang salakyan, nga hubsan na gali oil, maguba na, malagtok na ang makina. Hello? Now, listen very carefully. Ginbutangan na sang gauge para mabalaan kung may fuel pa or may oil pa. May indicator siya. Kabalo ka mo, sa aton, kinahanglanon, kita mismo, no? Makaangkon man ta sang personal indicator. Para mag-gauge ta kung nag-grow ta o wala. Are you with me? Kaya sometimes, no? Wala man lang sa aton, kaya wala man ta gauge mo. Why ta kabalo nga low na gali ang spirituality ta? Why ta kabalo nga wala ta gali ga-grow? Why? Wala man sang indicator. Wala man sang gauge. So, God is trying to help us by allowing us to realize, mga kauturan, the indicators of spiritual growth. Amo ning aton tunan. God can fix our growth problems by giving us or allowing us to be aware of the indicators of spiritual growth. Hello? Indicators. Ang bot sa lingon, paano ta mabalaan nga gagrow ta? Hello? Paano ta makasiling nga gatubo ta? Paano ta mahambal nga mature kita? Biologically, makahambal kita nga mature kita kung nagasakit ng tuhod ta. Hello? Na? Kaya kung pamatanon ka pa, wala na yung mga sakit-sakit sang tuhod na. Hambal ko kayo na sa inyo, nagbuhos na, pagkatapos buhos, ang nagpanyaga, tapos panyaga, nagbinasketball pa. Mga pamatanon pa mo. Ano ba ginang indicator kung nag-grow kita biologically? Ang buhok ta, gadyutay na. Gaputi, or gadyutay na. Ang iban, parihas, gaputi nga gadyutay. Hello? Na? Ano pag yung mga indicators na nag-grow kita, ga-mature na ta, ang mata ta, ga-apat na. Kung duha lang, hindi na ta kakita. Gindugangan na duha. Busilingon, ga-antipara na. Ha? Ang iba niya, masanag pa man ang mata nila, pero gapang antipara na, kuhan lang na iya. No? Fashion lang na iya. Pero, ang gapang antipara iya kay ti galubog ng mata, that is an indication nga nag-mature ta. Except lang, sang iban nga may problema gid sa ila mata, bata pa. No? Like kay Nonoy Chirami, bata pa ni saya, may problema na ni, may eyeglasses na ni siya, kahit may problema sa iya mata. Pero pag normal ma lang, alright, ang bata, iyaway pa na iyaga pangantipara. Pag wala lang problema sa mata. No? Usually, kita ya pag naggulang kita, way ta may mahimo, mangantipara kita. Ang iba na, gulang na, gaburo ng mata, wala antipara, nga man, way bakal. Pero kung pasugtan lang na iya, mga antipara man na. No? Okay lang ka mo? Toleo, okay ka lang to?
Oh, do ka giga-imin-imin to. Do ka seryoso sa imo. Muna kulbaan ako kung magseryoso ka. Okay? So ang point natin is that dapat makita tang mga indicators kung nag-grow ta spiritually. Para at least maging aware man ta. No, di ba? Sa mga high-tech lagi subong iya nga mga nga mga salakyan, no? Gablink na mo. Gapula na sa dayon ang indicator pag may problema sa salakyan. Mas naganami na gid. Kay dali mo mabalaan kung anong problema sa salakyan. Kung bukas ang pertahan, ga-indicate man na gapula. No, nga ang pertahan, silingon, may pertahan nga wala close. Okay? Now, may mga indicators. Pag hindi mo gani ang seatbelt, pag hindi mo matakod, gawangal siya. Ngok, ngok, ngok. Tapos kung madugayan, kasako siya. You see? Kag ang iban, no, mas stop gidiya ang salakyan. Pag hindi mo matakod, no, nga dugay ang seatbelt. So, naga-high-tech ng indicator para ma-determine naton ang diferensya. Kag at the same time, ma-determine man naton ano dapat himuon. Okay pa ba ta? Okay pa ba tiyan? Ha? Okay pa ba ang spiritual life naton? Amen? So, amo ning isa naton ka pagatutukan sa aton nga pagtuon right now, mga indicators. God is trying to fix our spiritual growth problems by allowing us to know the indicators of spiritual growth. Now, number one indicator, simple lang ni, mga simple lang. When can we say that we are growing? Saan o ta makahambal nga nagatubo ta? Number one, when our obligation is considered as an opportunity. Kaya kung kaisa ang aton mga tinaga, obligasyon ko abi mo. Daw ato ba lang, gahimo lang ta, kay responsibilidad ta. Ha? Kinahanglanon ko abi magsimba mo, kay baptis ko mo. Now, napilitan lang ta kung kaisa. Naging obligasyon ta lang. Well, tandaan nato ni, waay lang naton ginahimo, bangod responsable kita. Bangod responsibilidad naton. We need to go beyond that. Amen? When doing our responsibility, it's not only we need to do it because it's our responsibility. Hindi talang paghimuon kay responsibilidad ta. Amo na kisa nga katabo, no? Gapanghugas ka pinggan, pulo ka pinggan, 3 litik. Nga, kay ti obligasyon lang mo. We need to understand this. Our obligation should be considered an opportunity. Now, anong ginatawag nga oportunidad? Pag siling naton opportunity, it is a good chance for advancement or progress. Opportunity is a good chance for advancement or progress. Ang pamangkot, sino sa aton ang hindi gusto maging advance? Sino sa aton ang hindi gusto mag-abanse ang aton kabuhi? Para simple na lang, intindihan na ita, sino sa aton ang hindi gusto magbanggaranon? May ari din hindi gusto magbanggaranon? Tanan gusto magbanggaranon. Gusto man sa Diyos magmanggaranon kita sa espiritualidad. Nga maging katulad na sa Thessalonica,
gagabugana ang ila pagtuo kag pagpalangga sa Dios. Ha? Makita naton mga kauturan, every obligation is an opportunity for advancement. Why? Ikaw nga nag-aalagad, abansi ka sa wala ka pangalagad. Have you realized that? No? Ikaw nga nag-handle sa Bible study, abansi ka sa wala ka-handle Bible study. Ikaw nga nagawali, abansi ka sa wala gawali, hindi nila maintindihan. No? Ang imo iya, naabot na nga level. Kay wala na sila. And the more nga responsable kita, the more kita nga mag-mature. Naintindihan nyo? Sila ko damo mga bagay nga ma-discover kita nga blessing kaayo halin sa Dios pag kita mga kauturan magiging responsible. Our obligation is not to make our lives hard or miserable. Ang responsibilidad wala na ginhatag para magbudlay aton kabuhi. That is an opportunity to advance. To make a progress. Hello? Oh. Himuon ka na nga maging mature ka. Naintindihan nyo? Oh. Lantawa bala, inang tamad nga tao, gapungko lang siya. I-compare mo sa tao nga perti ka responsable, layo-layo ng gap nila. Ha? Ga-enjoy na to saya kaon sang bunga, sang tinamnan niya. Ikaw iya nga, way ga pananom. Hindi ka ka-insindiya sang kalipay, mangawat ka lang. Ha? Mangayo ka lang, kung hindi ka paghatagan, mangakig ka pa. Ha? Nga sang gatanom na siya, ikaw iya galantaw-lantaw lang. Gaisip ka pa mo, kainit sang panahon, no, pinainit si Pari Bugoy ho. Oh, ano na nga, kainit sang panahon, ano na yung sagad yung napagtisok ya. Ako iya lang tawa bala, kulang. Kulang. Pero sa nakita niya, nagtubo na ang talong, nagtubo ng amarguso, tapos namunga na. Nabo ka nami. Goy, pwede ko nakapangayo, Goy. You will not understand. The advancement nga ihatag pag magiging responsibilita. Okay? Makita naton mga kauturan, obligation or responsibilities given to us by God. Ang purpose ng Diyos for us is to make an advancement. This is for progress. This is for proving God. Amen? Okay? Para nga mapamatud-an naton nga ang Diyos naton, ano ang iya gusto para sa aton? Kag ano kanami sang mga handom niya para sa aton? Intindihan ninyo? So don't be afraid of obligation. Don't be afraid of commitments. Don't be afraid of responsibilities. It is a blessing. No? If you will be responsible, you will become mature. Okay? Hindi ka lang busybody, no, easy go lucky. Why kagid paabuton yung mayo pag easy go lucky ka lang. No? You need to be responsible. So anong unang indicator? When we consider obligation as an opportunity, not as a factor to make us miserable. Hello? Number 2. Simple lang rin ang mga bagay. Okay? Simple lang. Number 2, when serving God is not a burden but a blessing.
when serving God is not a burden, but a blessing. Kabalo ka mong in Malakay, nag-abot ang point sa kabuhi sang mga katawhan sang Israel, nga naghambal sila, it is vain to serve God. Di ba? May mga tao nga naghambal nga, anong balik-balik nyo sa simbahan? Ha? Anong kwaon nyo da? Kung nagtanong paguro ka mo kamote, may kalihon pa ka mo. O sila kabalo nga, ang Diyos ang ginaalagad ta, among kapatubo sang kamote. Bisan ano nila nakatanom kung pabalanti ko na sang Ginoo, mabalanti ko na. May mga tao nga hindi sila kaintindi. Nga para sa ila, serving God is a burden. Basi may ari sa inyo din nga, ay, Domingo na naman, simba na naman. May lalabhan pa tani ako. Ang lalabhan mo ay nauntat. Kung gusto mo ay kalabhan, hindi ka mag-ilis. Amen, mo lang kasimple. Hindi ka gusto manglaba, hindi ka mag-ilis. Uba ka lang da. Para way kalabhan. Naintindihan ninyo? May mga arabasi nga, ang pagsimba nyo siningaga, no? Naging kabugatan pa sa imo. Basi ka punag-kudag ka pahalin. Kay timprano kapag pukaw ni mama mo. Hello? Natuyo pa ko gani, bro. Kay nagpinulaw ka sa cellphone. Oh, kita nyo, relate get. Lakop get. Balan get. You know what? Serving God is not a burden. Indicator na. Are you enjoying serving God? Pag wala kaga-enjoy, kutsalingo, way kaga-grow. Basta may mga drivers tadi nga burden sa imong pag-drive? Mayari? Uy, may mako. Pero kita ko ni sila, ga-enjoy ni sila. Balo ko, intindihan ko na, makapoy. Pero, pag naintindihan ta, nga ginahimo tani para sa Diyos, ma-enjoy kita sa pagpangalagad sa Diyos. Bisan makapuyan ta, bisan magastuhan kita, bisan may risgo, ma-enjoy ta. Ako, kaduan ako ginbungguan. Ginbungguan ko, way ko gadayan. Una nga pagbunggo, nagdulong ko sa mga membro sa Kulase. Kaya mga drivers sa ga-practice sila, kaya ga-prepare sa aton first World Missions Conference. Okay? Binungguan ko sang hubog nga driver sa Kulase. Ikadua, nagdulong naman ko dire sa Sara. Papuli man kami, binungguan man ko sang hubog yapon. Nga nagabaligya sang isda, nga nagamotor. Bihira. Na? May risgo. Tapos, balo man yung mga drivers ta, wala man na sila ginabayran. It's a voluntary service. They do it because they love God. They love the ministry. They consider that, no, service for the Lord. That's why we need to pray for them. Kay very, risky ang maging driver. You see? Ako, ginaprihan ko sila. Kay pirmi. Nga man, risky. Kapoy. Imagine mo, masugat ko, tag 2 ka area, 3 ka area. Dason, dasig-dasig ko, ilis. Matudlo ko Sunday school. Tapos, mawali ko, kung may baptism, mabaptize pa ko. Tapos na, dasig-dasig naman ko, ilis. Madrive naman ko, matulong naman ko. Pagkahapon, mawali naman. Tapos wali, madulong naman sa mga nabilin niya inugdulong. Di ba ka mo nakakita? Sugaton nga mo, idulong nga mo sang pastor? Walihan pa?
Kita na nga pagpalangga sa inyo man. Amen? Oh. Salamat, may mga ara na tanga, na-realize nila that serving God is not a burden but a blessing. That's why in Psalm 100 verse 2, open your Bibles in Psalm 100 verse 2, sa mga nakamemorize, ano da? Verse 2, serve the Lord with gladness. Serve the Lord with gladness. It's already a blessing. It's not a burden. Yes, makapuyan ta, but it's a blessing nga nagamit kita sa Dios. Nga nakita ta nga mapuslan tagali sa Ginoo, nga nakita naton at least makabalos ta sa Dios sa kaayo niya, sa kaluwasan nga iya ginhatag sa aton mga kauturan. Bisan sa amo na lang na nga pabaagi, mapakita naton sa Dios, at least makabalos ta sa Dios, bisan gamay lang sa iya kaayo sa kabuhi naton. Ya kulwaya nga aton Ginoo, may impyerno ta. Serve the Lord with gladness. Serving the Lord is not vain. Amen? In Matthew 25 to 21, sinong ginatagan sang Diyos ang kalipay dito sa langit? Ha? Yun nga, welcome thou good and faithful, what? Servant. Good and faithful servants. Serving the Lord is a blessing. Is a blessing, mga kauturan, gagamiton ta sang Dios nga may mga tao kadangat sa kaluwasan. Amen? May mga tao nga mabagong ila kabuhi, kay ginprihan ta sila, gin-follow up ta sila, ginbalik-balikan naton sila, nag-invest kita sa kabuhi nila, nakita naton, hindi lang sila kadangat sa kaluwasan, nagbago ila kabuhi, nag-mature sila, kagkaron ginagamit naman sila sa Diyos. Oh, what a blessing! Nga kita mga kauturan, gamiton sang Diyos sa buluhaton. Actually, that's our greatest blessing. Kalag sang tao. Kalagta nga nakaangkon kaluwasan. In Deuteronomy chapter 28 verse number 47, kung buksan naton, quickly, buksan ta. Alright? Deuteronomy chapter 28 and verse number 47. This is about sa mga tao nga wala nang alagad sa Dios. Anong ambal sang Bible? Because thou servest not the Lord thy God with joyfulness. Hello. Siling niya kay wala ka nang alagad sa Ginoo nga imo Dios nga may kalipay. And with gladness of heart for the abundance of all things. Therefore, shalt thou serve thine enemies which the Lord shall send against thee, in hunger and in thirst and in nakedness and in want of all things, and he shall put a yoke of iron upon thy neck until he have destroyed thee. Now, it may not be literally, but spiritually. Mga kauto, sa ila literal giniya, nga ulipunon sila, bihagon sila. Alright? Duwa man lang na mo, kung waay ka nalipay sa pagpangalagad sa Diyos, di nga malipay mga lagad. Are you with me? Why ka kabalo pag hindi ka mangalagad sa Diyos, ang demonyo ang magamit sa imo? Kagulipunon ta sang demonyo. Pag hindi ta mangalagad sa Diyos. Actually, ang hindi mo pagpangalagad sa Diyos, nagpakita nga ang may control sa kabuhi mo ang demonyo. Amen? Kag siling sa pulong sa Diyos, you know, it will not be good for us. Pero pag kita nangalagad sa Diyos, nga may kalipay mga kauturan, blessing. Ari lang ang kalipay hindi na mabakal. Ang mabakal mo sa tiyanggi nga joy, sa pinggan lang na iya. Sa kaldero lang na. Pero ang joy, hindi ka pwede kasi nga, pabakla ko, abi, isa kakilo nga kalipay, da. Kung kwarta ang makapalipay sa tao, tani ang mga malipayon, yung mga tao, ang mga bilyonaryo.
ang mga trilyonaryo, ang mga multimillionaires. Pero hindi. Sa tuod lang, mostly sa mga malipayon ng mga tao are just simple people. Just simple people. Simple lang ang mga tao. Kapag nag-grow ta. Okay? Kung siya way pakaduan ng Diyos pag way nag-mature ang tao, konpigado ka, ang gusto mo magdamo imo kwarta. Pero way kakabalo nga ang mga damo kwarta. Kisa gaisip na sila nga, how I wish nga simple lang ko nga tao. Ha? Kisa way ka pa damo kwarta. Makakadto ka, bisan diin. Sang nagdamo na imo kwarta, may bodyguard na. Hindi ka na mapalapitan dali-dali. Kay base i-kidnap ka. Hello? Luway ka na sang kahiluayan, parehas ang una. Pero pag ginalaw sang Diyos yung mag-ayuhan ka, well, that is for a greater purpose. Pero ang point natin dire is that serving the Lord is not a burden. If we are growing, it's a blessing. Ma-enjoy ta nga magamit ta sa Dios. Ma-enjoy ta nga mapakita naton ang aton pagtuo kag pagpalangga sa Dios by our obedience. Amen? Kag malipay kita to realize nga at least hindi naging sayang nga ginluwas ta sang Dios. Kag ginbag-o sang Dios ang aton kabuhi. Na? That act of gratitude. Muling ginahambal ko sa inyo, na nga it's a good thing and a blessing nga ang mga tao nga naghimo sang pabor sa kabuhi ta, balikan ta sila sang mga pagpakamayo man. Ginikanan ta nga nag-antos sang sakripisyo para sa aton. Amen? Unang pirmi ko gina-emphasize sa inyo si Pastor Fernandez o si Ma'am Norma. Kung wala sila, wala ni nga ministry. We are not here. That's why samtang buhi sila. Let them know that we appreciate what they have done para sa aton. That's why ang commitment nyo, ihatag nyo. Ha? Amen? Abi nyo, nalipatan ko? Oh. Tapos na birthday ni Ma'am Norma, pero no, ihatag na to ng commitment na to. Ha? Do, kainan, no, kanami sang email nyo, sabong nga na nga namunuhan ng commitment to, naghinayhaw. Oh. Huwag ka kabalo nga, arad ang ila kalipay. Hindi sa ginahatag ta, but the act that we appreciate what they have done. Balo ka mo, amo man na sa Diyos. Just remember what the Lord has done sa aton kabuhi. And realizing mga kauturan, nga wala ta ginapakawalay pulos ang ginhimo sang Dios, nga gina-appreciate ta ang ginhimo sang Dios, kag makita naton nga may ginahimo kita para ipakita sa Dios nga gina-appreciate ta ang ginhimo niya para sa aton, kita mismo hindi ta mag-guilty. Malipay ta. Ibang isa makasiling ta nga, baw amo na nang ginhimo sa iya, daw wala lang, ha? Do bato tagi pusoon ba? Daw sa wala lang sa iya-iya ba? Amo na nang nahimo sang ginikanan niya para sa iya? Karon niya may obra na siya? Daw way lang niya makitaan ang iya ginikanan? Pinabayaan lang niya? Hello? Ha? Hindi mo abis agad kalantaw sa social media. Sino mga tao nga magsiling sila nga hindi obligasyon sang kabataan ang ilang ginikanan. Di ko na hindi obligasyon sang kabataan kay sino obligasyon.
Sila nga obligasyon sang ginikanan ang ila kabataan, pero hindi obligasyon sang kabataan ang ila ginikanan. Ay, karon kinagat kong dulunggan mo. Kabalo nga kung wala ginikanan mo, ay ka matawo sa ining kalibutan. Way ka ginpulaw-pulawan, labutaw ka na patay ka sa konvulsyon. Nalumos ka sa sipon mo. Hello? Karon kay dako ka na, nag-ayuhan ka na. Kalipatan mo ginikanan mo, paghambalon mo lang hindi mo obligasyon. Show me from the Bible nga hindi obligasyon sang bata ay ginikanan. Uy, kabalo kung paano ginpalanggas ang ginikanan mo. You see? And it's a pleasure to serve them. Our serving God is a blessing. It's not a burden. Serving our parents is not a burden, but a blessing. Di rata makabalo sa ila. Sa ila pagpalangga sa aton. Di rata kabalo sa Dios sa pagpalangga niya sa aton. Actually, it's not enough. It's not enough. But it's a blessing to serve God. Hello? Anong ikaduwa nga indicator nga nagagrow ka? Serving God is not already a burden, but it becomes a blessing. Obligation for us nga nagagrow is an opportunity. Hello? Duha lang anay ka indicator. Sugpunan na lang ni karon sa hapon. Kamong hindi na magbalik, di aswang lang ang inyo, utod. Duha, kay ang kumpleto ni karon sa hapon. Hello? Mayo ni utodon ta. Kay kung maglantaw gani ka mo sa TV, no? Ito tuloy. Hala, bantayan mo naman pagkabuas. Hello? Ti ato ni ito tuloy mamayang hapon. Mamarason pa nga mo, wala mo pastor, ako ya pastor, duha lang na, okay na sa ako niya, busog na ko sinaiya. Sabi nyo, lutsan nyo pa ako ba? Hindi ka lang yan magbalik. Let us, isa pa na ka-indicator. Ngayon kung nag-grow kita. No? Serving the Lord is not a burden anymore. It's a blessing. Loving Lord, Heavenly Father, thank you so much sa siningat tinion for this message. Salamat gid sa example sang simbahan sa Thessalonica. Nga naging model sila ginoamay when it comes sa spiritual growth. You want to fix our growth problems. You want us to grow. Because kabalo ka o Diyos nga pag hindi kami mag-grow is really a problem. And I hope nga with these detectors, with these indicators, mabuligan kami o Diyos to assess ourselves if we are growing or not. Prayer ko nga maging blessing gini nga mensahe para sa tagsa-tagsa. Para hindi kami maging guilty pag-abot sang tion sa himo atubangan. Mabatian namon o Dios ang matamis ng mga tinaga mo, well done, thou good and faithful servant. Right now, Lord, may mga bisita kami, may mga first-time guests kami. At agi kaalam, Ginoo nga amon mga soul winners sa pag-share sa ilas ang gospel. Kagod hindi man Ginoo, bisan hindi man Lord God first time, maybe kapila na kabises, right now, kabay pa nga Maria, kung wala pa siya, makaangkon sang real nga kaluwasan, subong Ginoo may maintindihan niya.
Yung kinanglanon niya maluwas, kung hindi siya maluwas, may impyernong iyang kalag, pag-anto siya dito tubtub sa katubtuban. Magabagrot ang ngipon, magawawaw siya sa kasakit dito sa linaw nga kalayo. Subong may tinion pag Ginoo Dios. Makapalapit siya sa imo, makahinulsol siya. Kabaton sa imo bilang niya Dios personal nga manluluwas. Sa mga tumuluon na, Lord, buligan mo nga mag-grow. Tugyan ko sa imong invitation sa ngalan ni Jesus Christ. Sa mga bisita namon, mayara magapalapit sa inyo, mag-share sa inyo sa Ebanghelyo, just go with them. Sa mga luwas na sa mga membro, the altar is open for you. How is your spiritual growth? Kumusta ang imo pagtubo? No? The altar is open for you. Sa mga makasarang pa magkari sa altar, you come to the altar and talk to the Lord right now. It's time for us to assess ourselves. Self-assessment. Sa makasarang pa, magpilo sa imo tuhod, you can come. Sa mga hindi na, nabudlayan na, just sit down. Pwede ka mag-forward, pero may pulungkuan tadi sa una, you can just sit down. Let us humble ourselves before the Lord. You come. Sige. Sige, give way please. Kung wala na, dira sa aisle, sige. Kinanglanon ta ginon padakuon ning aton altar siguro para ma-accommodate di ang tanan nga mag-forward. You know what? It's good to respond to the Lord with humility. The Lord blesses the humble, but He resisteth the proud. And it's good mga kauturan, kanami ginayas ang attitude nga mapainubuson ta sa Ginoo. Tuod lang, pag-abot sang tion, way man ta iba na nga palapitan ang Diyos. Way iba, may mga tinion, maabot tinion nga, way ta may mahimo, Diyos lang makabulig sa aton. Samtang way pa na mag-abot nga tinion, anaron ng kaugalingon naton, nga always humble before the Lord. Para mga kauturan, blessings ang Ginoo will flow sa aton nga kabuhi. How do you consider your obligation? How do you consider serving the Lord? God designed this para i-enjoy tang aton kabuhi. God designed this para i-bless ta sa Ginoo. Muna kinahanglan ta mag-grow mga kauturan. The blessing of the Lord ay ara lang. Again, kakamiss lang natin because we don't want to cooperate. Because sometimes, ang mga pamaagi sa Ginoo, di ka maintindihan. Pamaagi sa Diyos, bangga sa aton niya paghangop kag panguna-una. Sili ko na kaina, hindi ang pinaka-importante kung anong gusto ta. Asa Christian, ang pinaka-importante kung anong gusto sang Diyos para sa aton. Bangga man na sa gusto ta, kung naman ang gusto sang Diyos. Masakit man na, mabudlay man na, kung naman ang gusto sang Diyos. So be it. Because at the end of the day, makita naton, i-bless na sang Ginoo. The hardships, the pain maybe, ngaton magyan, magiging wala ka malingking na sa pagpakamayo sang Diyos. I-console kita sa aton Ginoo with the blessings that He has prepared for us. Unta ta sinang panguna-una nga gusto talang i-bless ang Ginoo pero hindi kita mag-meet sa conditions ang blessings ng Diyos. And let us be resolved to meet the conditions of God. Kaya ang blessing way ginaproblema. Loving Lord, Heavenly Father, thank you, God, sa sining nga aga for this message.
Salamat, O Diyos, sa response ng iyong mga kanakan. Ang tuod, Lord, niya pagsimba, ga-refine sa amon pagkabuhi. Ang tuod niya pagsimba, magbulig sa amon, mag-mature kami. O Diyos, salamat gid niya the more ka namon niya makilala. Not only through the preaching. Yes, it gives us a great deal of understanding of who you are. Pero kabalo kami Ginoo, ang mas pinakadako nga factor is ang amon personal experience. Sang kamatuoran nga amon Ginoo natunan. Nga nagiging actual na sa amon pagkabuhi. So ga-pray kami o Diyos nga buligan mo kami to be aware with these indicators to gauge ourselves. Mamonitor namon Ginoo Amay na dapat ga-grow kami. So thank you sa imo mga anak na nagatulubo. It is my prayer nga continue kami tanan nga magtubo. Because at the present, hindi pa namon maabot ang perfection. Pero Lord, salamat that we can grow. We can grow until that perfection time will come at the rapture. Thank you so much for the hope that we have. Dismiss us with thy blessing sa siningaga. And Lord, pabalik ka karon sa hapon for our afternoon service. Thank you for everything. Please take good care of your people. And Lord, thank you for your love. Thank you for loving us. We love you in return. This is our prayer. In Jesus' name we pray. And the people of God says, Amen, Amen. Okay, so liwat, mayong aga sa tanan. God bless everyone. Okay. Shake hands. Ang group 2 kag ang group 4, may short meeting kamo. Okay, kung kutok na sa kilid ninyo, take time to shake hands. Amen.